the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam ba ang sikreto ni Pablo? Bakit gano'n siya kanina? Kahit maraming kahirapan. Alam mo, if you read si Corinthians yung mga naranasan ng kahirapan, napalo siya, nakulong siya, nalubog yung bato sinasakit na. Pero patuloy pa siya nag-preach. Patuloy pa siya nag-preach sa Diyos. Bakit kaya? Ito ang sikreto niya. Ginawa niyang personal yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, kasi pwede nyo isulat ng Bible yan, who loved us and gave Himself for us. Pwede ba yan? Pwede ba? Gawing general? Pero no, ginawa niyang personal. Ang thinking ni Pablo, namatay si Kristo para lang sa Kanya. Ayan o, He gave Himself out. Ang sikreto mo lang mga batid, gawing personal ang pag-ibig ng Diyos. Pastor, di wala, kung tayo ang mahal ng Diyos, amen. Lahat tayo mahal ng Diyos. Kaya lang, if you will make it general, yung impact ng love ng Diyos, hindi mo nararamdaman. But if you will make it personal, ayun, isipin mo ako ulit, ikaw lang ang tao mo sa mundo. Gano'n ka mahal. Namatay si Kristo para sa iyo. Make it personal. Ano bang illustration naman? Pinanat sa labas. Di ba mainit? Maganda niya mainit. Nakikita mo yung madaw na susunod. Nagsusunod ba? Hindi, no? Bakit kaya? Distributed yung init. Pero anong gawin mo? Kumuha ka ng magnifier na tututong mo sa akin, tututong mo sa tao. Anong nangyari sa tao? Masusunod. Ano yung sabihin? Ganun ang gawin mo. Personalize the love of God. At sabi ito, God will pursue you with you. Pastor, sino ba yung mag-define? Sino yung mag-define sa love ng Diyos? Sige, sino kong kasal? Oo. Sino mag-define sa? Sino mag-define sa? Ang mag-define sa si ikaw. Ang mag-define sa is the book. Romans 5:5. Ang sabi niya, the love of God was shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Yes. Alam mo, Holy Spirit, tayo yung nire-remind kung gano'ng kamahal ng Diyos. Pero nasa libig mga ba doon? In times, in the midst of struggle, there's something in you that's sabi, okay na. Mahal kita ako. Kinakahanap niya mga Spirit. Amen. The Holy Spirit. Work niya yan. I-comfort ka. Amen? Kaya hindi personal. Sabihin mo nga, sabihin natin, mahal ako ng Diyos. Namatay si Kristo para sa akin. Si Kristo para sa akin. Sabihin mo lang, sabi niya naniniwala. Ano, all. Namatay ang Diyos para sa akin. Namatay si Kristo para sa akin. Sabihin mo nga, Namatay si Kristo para sa akin. naniniwala. Amen. So, sabi sa 1 John, I think 4:16 yata, o 3:16. Sabi niya, for we know and believe the love of God. Dalawa yun, no? Una, you know. Hindi ito alam na mahal ng Diyos. Amen. Kaya hindi sa alam mo lang. Pangalawa yun. Maniwala ka niyo. Amen ba? Wala ka na. Wala ka. Kaya lang kayo nagsikileto, no? Make it personal. The love of God, He died for you alone. Make it personal. Kasi, because of that, nagkaroon changes sa kanyang priority. Ito magandang sinabi niya. Revelation 6:17. For this time, let no man be troubled with you. Because my God is marked with the mark. Ano siya sabi ni Pablo dito? Wala na yun. Huwag yun ako strawberry, ha? Bakit? Alam ko na yung focus ko. Alam ko na yung priority ko. Sino? Dahil hindi sinasabi ni Lord, alis ko yung iba? No. Hindi. Ang point nila, make priority. Ako na, natuwa ko sa inyo ngayon mga bato. Priority niyo si Lord. Bakit? Hindi ko kayo Lagi sa YouTube. Hindi yung priority si Lord. Malamang ba yung priority? Pero God, good, alam mo sa tumago. Kasi priority ni sila. And God is bless you. Okay.
huwag na akong abalahin pa. Alam ko na yung gagawin ko eh. Alam ko na yung focus ko. Alam ko yung mga bataan dito, most of us here, parang tayo pangarap ha. Saan na kami mga pangarap? Sino, sinong pala? Sino yung mga pangarap? Sino? Ganda yan mga kapatid, yung pangarap. Pangarap Pero yung wisdom ng tao. abot. Anong sinasabi ng wisdom ng tao? Follow your dream. Narinig yan? Pursue your dream. Ganda, no? Wala naman ba pag yan ang filosofiya mo? Dahil ng point, magkakaroon ka ng frustration. Magkakaroon ka ng discouragement. Bakit? Kasi nakafocus ka sa dream mo. Yung sabi ng Bible, focus on the dream giver. Nakuha niyo ba? Don't focus sa dream mo. Focus sa Panginoon. Amen? Pag nakafocus sa Panginoon, your dream will follow you. Para hindi nag-gets mga kapatid. Pag nasa Panginoon ka, yung pangarap mo nga habol siya. Amen! Palapan natin ang Panginoon. Amen! Lahat po ng tao na naging patay sa Panginoon, isa lang ang kanilang pwede. The Lord was with them. Kasi kasama nila ang Panginoon. Kaya sila na. Kaya napaka-bless natin. Bakit? Kasama natin si Lord kahit na tayo pumunta. Eh, sabi ng Bible, parang Bisaya ako. Sabi ng Bible, He will never leave you, Lord. Sabi niya sa John, He will be with you forever. Imagine. Alam mo, hindi ako magtataka, lahat po tayo dito, okay, makamit natin yung pangarap mo. Hindi ako magtataka. Sige sa amin. Amen. Amen. Sabi ng mga tao, all of our hopes, hindi natin. Amen. Sabi ko kay Ate Chi, sabi ko, Chi, wag kang umako ng lalaki. Unahin mo si Lord, ikaw ang hapon. Amen. Amen. Para pa natin. Ate Chi, nakakita sa sabi nga ni Paul, kasi nagbago na siya sa theology, hindi na mahalagay yung circumcision. Ano ba yung circumcision? Napakalaga to, mahudyo, sa Judaism. Kasi, hindi ka magiging gusto, kasi, okay? Pero sa kay Pablo, hindi na mahalagay yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi na mahalagay ang circumcision of the flesh. Ang mahalagay na circumcision of the heart. Amen? Kaya napunta tayo ni Abraham, hindi dahil tayo circumcised, but because we are circumcised. Sabi nga ako. Ngayon ba mga kapatid? Ano mahalaga sa kanya yan? Ano mahalaga sa kanya? The new creation in Christ. Lahat nga po niyang bago kay Kristo natin ka. Kunti lang pala. Ano bang church ko? Jesus, new creation. Hindi mo pala, taas yung mga sensation. Anong reason ba ang aking nasa kamay mo? Kasi nakafocus ka, sarili mo. Kasi alam mo maraming struggle. Alam mo maraming ang failure. Kaya pa nagsabi, taas ang kamay, mabago nila. Ayaw mo taas. Kasi nakatingin ka, sa'yo, no. Kung kay Kristo, si Kristo ang buhay mo. Alam mo, di ba, pag may nasa nga, nung marami ang matutunan, nung sharing kami ni Pastor Ross, sabi niya, alam mo kapatid, hindi pala babaguhin ng Diyos ang buhay ko. God will never change your life. Ano ko ah? Mahalap ko babaguhin. Sabi ito, God will give you a new life. Hindi babaguhin eh. Kaya nasabi sa Bible, ano sinabi sa 2 Peter 5:7, therefore, kung sino na kay Kristo, sabi doon, is a new creation.